And in creation, pinakita rin ng Panginoon na yung created has to be connected always and live with the source. Otherwise, that creation will die. Di po ba? Pag umalis ang isda sa tubig, at magwelgas siya sa tubig, at sabihin niya, nabubort na ako sa tubig, ano mangyayari sa isda? Pag-ahon niya, patay siya. So tandaan niyo ang prinsipyo na yan ng creation. Nung tao na ang i-create ng Panginoon, kanino siya nagsalita? Sa sarili niya. Let us. No? So, anong source natin? Si God. So, are we created in His likeness? Yes. Because we came from Him. When man created, first we were a spirit being. At yung principle na we have to be connected always with the source, otherwise we will die, kailangan po natin sundin yan. Tignan niyo po yung mga wala sa Panginoon, anong buhay nila? Patay. May mga pera pero malulungkot. Pagka may problema, magpapakamatay. Di po ba? May pera naman. Nagkasakit lang, magpapakamatay na. No? Kasi wala sa Diyos eh. Wala doon sa source. The source is the one that give us life. So, dito ang Diyos ang nagsasalita. Nung sabihin niya, let them have dominion. No? When God said that word, mga kapatid, na-stuck ang Panginoon sa sarili niya. Bakit? Sabi nga ni Prophet Isaiah, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. No? Pag sinabing holy, 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 alam niyo ba ang isang proper translation niyan? Faithful, 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 the Lord is faithful. Pure ang motive niya nung sabihin niya na let them have dominion. So, nung sabihin ng Panginoon, wala siyang any ulterior motives. Walang hidden motives. Nung sabihin ng Diyos yan, no? Nung sabihin niya na, let them have dominion, ang ating Panginoon, iniwan niya lahat sa atin yung responsibility. Let them, hindi niya sinabing, let us. Kasi kung sinabi ng Diyos, let us have dominion, wala tayong karapatan. Hindi po ba? Hindi tayo po pwedeng magbasta-basta dito sa mundo, mamamatay ka agad tayo. But when God says, let them have, so inalis po ng Panginoon yung sarili niya sa equation. At ang sabi ni Prophet Isaiah, He is holy, faithful to what? To His word. Kaya nga ang Panginoon hindi siya nakikialam hanggat ang tao hindi magsasabing, kagaya ni Peter, Lord, save me. Hindi niyo napupunan? Sabi nga, ang pinakamalaking tragedy, hindi po unanswered prayer, kundi unuttered prayer. Yung panalangin na hindi binanggit sa Diyos. Ba't kailangan mo pang sabihin? Kung nasa isip mo naman, di ba? Eh, alam mo naman, Lord, yung isip ko, pero ba't kailangan mong i-pronounce? Alam niyo ba yung word na pray? Kung titignan natin babalikan natin sa Hebrew word, ang word na pray sa Hebrew word, ang unang letter is mouth. Hindi mind. Anong klaseng mouth? Nakabuka. Na nakabuka saan? Doon sa shepherd's staff. At hindi lang po isang shepherd's staff, dalawang shepherd's staff. Signifying authority. So, ibig sabihin, ang pray is to pronounce. Hindi lang basta-basta sabihin mo, hindi naintindihan na ng Panginoon, dito naman sa isip mo. Kasi the pronouncement is the same as in the creation, and God said. We are created in the image of God. Kaya, ang Diyos hindi siya makikialam. Sabi nga, ano man yung magaganap dito sa mundo, mga kapatid, responsibility natin. Whatever happens to you is your responsibility, not God.
Nagkakawindang-windang ang buhay mo, responsibility mo yan. You can make your decision right now. For example, nung ako'y kabataan, addict ako noon. Lahat ng droga na tikman ko, lahat ng kalokohan inabot ko. Napasama ako sa fraternity, rumble, sa Marikina, kinatatakutan ng Marikina noon. Pero hindi ibang tao ang nagbago sa akin. Sa araw na nabasa ko ang salita ng Diyos, umattend ako sa simbahan, and it took me to make my own decision na sinabi ko from now on, hindi na ako iinom. From now on, hindi na ako magpa-fraternity. Ako ang nag-decide. Hindi sila nag-decide para sa akin. Wala akong pwedeng sisihin. Di po ba? Ito yung sinasabi ng Panginoon. When God removed Himself from the equation on earth, let them have dominion. Kapatid, ikaw ang sinasabi ng Panginoon, lahat ng gagawin mo na mangyayari sa iyo, responsibility. Hindi ng magulang mo, kay mga kabataan. Hindi nyo pwede sisihin ng mga magulang. Nasabihin ninyo, kasi ganito, may isip kayo. Alam ninyo ang tama at mali. Kahit batang paslit, alam nila ang tama at mali. Hindi po ba? Si Ado nga at si Ada alam yung tama at mali. Aso yun, ay mas mataas tayo. Di ba? Tayo ay Homo sapientes. Nakuha ninyo? We are higher sa lahat ang hayop. Kaya pag ikaw ay nabubuhay sa senses lang, ano ka? Mas mababa ka pa sa hayop. Yung mga bakla, mas mababa pa sa hayop yun. No? Nakita ko nga yung yung evolution theory, no? From ape to Cro-Magnon man. Pagdating kay Cro-Magnon man, nakita niya yung lalaki na susundan niya, naka-dress. Sabi niya dun sa nabalik tayo, something is wrong. May nagkamali, no? Bakit bigla naging babae yung lalaki? Kaninong responsibility sa Diyos? Ito sinisisi nila ang Panginoon. Hindi nga eh. Sabi nga ng Panginoon na, from now on, you are in charge. It means to say na tayo mga human beings, we are the ones that needs to dominate the earth. Ano ba ang human? A human is a spirit in a body na magdo-dominate ng mundo. Kaya nga sabi ng Panginoon, let them have dominion. Tayo po ang legal, no? We have the legal authority to dominate the earth. Bakit po? Ba't tayo ang legal? Bakit hindi si Satanas? Kasi tayo po ay merong katawan. Si Satan, para maging legal siya dito sa mundo, kinakailangan niya ang katawan. In fact, even God Himself did not intervene nung kakainin na ni Adan yung mansanas. Ubas daw, no? Bakit hindi siya pwedeng mag-intervene? God is Spirit. And He doesn't have a body. Therefore, kung mag-i-intervene siya, papasok sa mundo, siya ay illegal. Kuha po natin, mga kapatid. Kaya huwag kayong matakot sa evil spirit. Kasi ang evil spirit is illegal on earth. Kasi spirito siya. Kaya kanyang takutin, babagsakin niya yung mga kung ano-ano, di ba? Pag natakot ka, doon siya nagkakaroon ng legality. Kasi papasok na siya sa'yo. Pero as long as hindi ka natatakot at nire-rebuke mo, wala siyang karapatan. Pati ang utak mo kayang kontrolin ng evil spirit. Pati alaw mo siya. If you will not allow the evil spirit, wala siyang legality. Tandaan natin ang ating Diyos, He will not break His word. No? Sabi nga ang ating Panginoon, He is too holy. He is what? Faithful. So, ang sinasabi ng Panginoon, sa demonyo, nawala na. No?
Ano nangyari? Yan, ang sinasabi niya kay Satan, you devil, because you do not have a body, you are illegal on earth. Ano ginawa ni Satanas? Para maging legal siya. Pumunta siya sa ahas. At medyo niloko-loko niya yung ahas. Alam niyo ba, based sa study, ang ahas daw ang pinaka-proud sa Garden of Eden. No? Kasi ang parusa sa kanya ng Panginoon, gagapang ka. So meaning to say, ang snake, nung panahon sa Garden of Eden, naglalakad siya, nakatayo. Hindi siya gumagapang. And it can be proven. Ha? Humuli kayo ng ahas. Kasi nung pinarusahan siya ng Panginoon, nawala yung paa niya. No? Subukan niyo humuli ng ahas. Kahit ang mga scientist alam yan, no? Makikita niyo sa buntot nila, nandoon pa yung dalawang maliit na paa. Tumatango si Pia, kung alam ni Pia. No? Ibig sabihin, yung mga paa na yan, dati malaki siya. Nung pinarusahan siya ng Panginoon, gagapang ka, lumiit. Kasi ang ahas, bakit siya proud? Alam niyo ba ang ahas, pag tinamaan niya ng ilaw sa gabi, para yung diamond na kumikislap yung ganito niya. Kaya nga sa amin sa probinsya, maraming natutuklaw ng ahas sa gabi pag hindi taga doon. Kasi naka-flashlight ka. Eh sa amin may ahas na ang tawag sa amin, ang tawag doon yung na sumasalubong siya. Tapos, talagang nanunuklaw siya. Eh, alam niyo sa probinsya, maglalakad ka, walang ilaw, naka-flashlight. Pag yung nagpa-flashlight, hindi taga-probinsya, at tinamaan yung ahas, nasa gitna ng daan yan, ganyan, naabangan ka. Pag tinamaan mo yung ganito niya, ang ganda. Talagang pagkaganda-ganda. Kahit ako, nakita ako na eh. So, bilang isang taga-Manila, curious ka. Lalapitan mo, ang ganda. Paglapit mo, natuklaw ka na. No? Kaya nga, siya yung isa sa mga proud na animal sa Garden of Eden. Kaya napasok siya ni Satan. So, when Satan came at tinempt niya, no? Si Eve, kasi nga, pagka illegal, he does not have power. Di ba? Pag illegal citizen ka, may kapangyarihan ka ba? Wala. Kaya nung pasukin na ni Satanas, yung ahas, siya ay illegally legal. Bakit illegally legal? Kasi yung katawan ng ahas, hindi para sa kanya. Magkaiba ang forma ng spirito niya sa katawan ng ahas. Dapat ang spirito niya sa katawan natin. Nakapareho, pero hindi nga siya binigyan ng Panginoon ng permiso, kaya nga siya ay illegally legal. Huh? So legally illegal siya, pero dahil may katawan, legal. Pero nga lang, illegal pa rin kasi mali yung kanyang pinasukang katawan. No? And then, dinisip niya si Eve. And si Eve took some fruit, pumunta sa asawa, binigay yung prutas, kinain, anong naging resulta? Disobedience. And because of that, they fall. Alam niyo ba, ang cause ng lahat ng maling pamumuhay sa mundo ay disobedience. Ang cause ng pag-fall ng negosyo, disobedience. Ang cause ng buhay ng mga kabataan na hindi umaasenso, disobedience. Kahit ang mga miyembro na sabi nga, napakaano naman sa church, no? Pero meron pa rin silang mga nakatagong kasalanan, disobedience pa din. Disobedience po mga kapatid, no? So ang ating Panginoon, He is Spirit, He cannot dwell sa kanila na anymore. Bakit? Kasi when they disobeyed, si Adam and Eve, nagkaroon na po sila ng sitwasyon na tinatawag na unholy condition. Impure. And therefore, God has to live.
Kailangan umalis ng Panginoon. Kasi nga, hindi na po pwedeng makip ang Word of God sa kanila. Pero ito pong napakaganda. God made a promise. Nagbigay ng pangako ang Panginoon sa Genesis chapter 3, verse 15. Basahin natin. 1, 2, 3, go. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall crush your head, and you shall bruise his heel. Yan. Yung pangako po na yan, ang tawag po dyan ay Christmas promise. Nagkasala si Eva at si Adan, pero sa Genesis chapter 3 verse 15, hindi po yan curse sa babae, kundi pangako ng Panginoon ng isang salvation. Kung ipaparaphrase po natin ito, ganito po ang lalabas, no? Sinasabi ng Panginoon sa Ahas, kay Satanas, you know, I can't come right now because I don't have a body. Nang sabihin natin, pwede namang maggawa ang Panginoon ng katawan, tapos ilagay niya sa sarili niya, bakit hindi ginawa ng Lord? Bakit hindi ginawa ng Panginoon? Diba, si Adan, nag-form siya ng body from humus, kaya nga human, no? Tapos inilagay yung spirit doon sa loob. Yung humus na may man becomes human, no? Bakit sa kanya hindi niya ginawa? Kasi nung magkasala, si Eva at si Adan, na-mention na ng Panginoon yung word, let them have dominion. Pwede pa ba siyang makialam? Hindi na. Because when God said, let them have dominion, lahat ng walang body is illegal. So kung papasok ang Panginoon at makikialam, anong ibig sabihin? Anong sinira niya? Sarili niya. Salita niya. Pero ang sabi ng Panginoon sa Ahas, but the woman that you use is going to provide for me a physical body. And I'm coming to her physically. And I will dwell in her physically with a body. And I'm going to have a body that will make me legal on earth. And I'm going to use that legal body to crush your head legally. Kuha? Yeah. Huh? And take back the power you stole from them legally. Dahil may katawan na siya. Huh? Then I will bring it back to them legally. I will give them back legally the authority over the earth that you stole from them legally. Bakit legal ang pagkakanakaw? May katawan siya. Nagamit niya yung katawan ng ahas. Na po pwede rin gawin ng Diyos, pero pag pumasok siya sa isa sa mga hayop, ano mangyayari? Brinake niya yung kanyang word. God is holy. He will not do that. Amen? So, may pangako ang ating Panginoon in Genesis chapter 3, verse 15, no? Na sabi nga, sa pangako na ito, ang ating Panginoong Hesus ay ipapanganak, mamamatay at muling mabubuhay. Kaya nga, when Christ resurrected, pronounce niya, all authority has been given to me in heaven and on earth. Sinasabi ng Panginoon, ngayon ako ay legal sa langit, legal sa lupa. So, pinupronounce yun, yung pronouncement na yan, dinig ng lahat, pati ng mga evil spirits, kaya nga si Satanas, nanginginig pa pagkatapos ng pronouncement. No? Sabi nga, ang ating Panginoon, napaka makapangyarihan ng ating Diyos. No? Hindi siya may authority dahil siya ay holy. May authority na siya dahil meron na siyang katawan. Legal body. Because God cannot break His law. He cannot break His word. Kasi ang ating Diyos ay, sabi nga, siya ay integrity. Yung word niya, integrity. And in that word, sinabi niya na magkakaroon ng isang babae na manganganak. No? At sino ang ipapanganak? Ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Tingnan niyo mga kapatid, kung gaano katindi ang ating Panginoon. No? Kinakailangan na siya ay ipanganak. Okay?
Ngayon, pag siya ipapanganak, dapat siya ay free from sin. Di po ba? Kasi kung ipapanganak siyang may kasalanan, magkakaroon ba tayo ng salvation? Hindi po pwede. Okay? So, because of that, kailangan ang tinatawag na himala. No? Another thing, kailangan ng Diyos ang isang katawan, pero hindi dapat manggaling sa husband. Kasi ang pinanganak sa pamamagitan ng pagsisiping ng babae at lalaki, yung batang yan pagkalabas makasalanan na. Bakit po? Parehong makasalanan yung nagsiping. Ang ipoproduce nila, sinner din. So hindi po pwede na ang ating Panginoong Hesus ipapanganak sa pamamagitan ni Maria at ni Jose. Anong kinakailangan? Himala. Miracle, no? So, kaya nga, sinabi ng ating Panginoon sa Genesis 3:15, I will put enmity, no, between you and the woman, and between your seed and her seed. May napo na ba kayo? Ha? Wala kayo napo na sa seed? Yung isa capital, yung isa small. Ano pa? Ano pa? Meron pa? Ano pa? Between her seed and your seed. Dapat ano yan? Between your seeds and her seeds. Kasi salin lahi. Pero bakit sinabi ng Biblia, your seed and her seed? Isa lang. No? Dahil isa lang ang dapat i-crush. Si Lucifer. At sino magka-crush? Ang ating Panginoon. Ika-crush yung kanyang head. Kaya sabi nga, wala siyang kalaban-laban. Dahil talagang nagkaroon na ng katawan ng ating Panginoon. So yan po yung pangako, mga kapatid. That is Christmas, no? Kaya sabi ng Panginoon kay Satanas, itong babae na to, nightmare mo yan. Di ba? Minsan nightmare mga kababaihan. Natatawa si Brother Pita. Minsan lang naman. Hindi naman palagi. Always. Okay. Yung salita po na enmity, hindi po ibig sabihin yan enemy. Ibig sabihin magkakaroon sila ng tinatawag na irreconcilable hostility. Unahin ninyo, pag mayroong ahas na nakita, sinong unang sumisigaw? Babae. At hanggat hindi nawawala yung ahas sa bahay, ang babae nagwawala. Di ba? Pag-ibig sa lalaki. Kaya lalaki, pag may makita ka, ano gagawin ng lalaki? Pag may nakita ka, kuha agad ng pamag. Ahas. Pag yung lalaki nakakita ng ahas at tumili, ako, ibang klase yun. May sabi. Oo, may sabi yun. So, delikado. Kasi ang nature ng lalaki, pag nakakita ng ahas, kukuha ng pamalo at papatayin yung ahas. Hahanapin. Hindi yung tatakbo at magtitipilin. Yan ay si ano nga pangalan? Lando. So, irreconcilable hostility. Ayaw na. Okay. Ting. Ayan, no? Sabi nga, there will never be an agreement between the devil and the woman. Ganyan po kabigat yung sinasabi ng Panginoon kay Satanas, no? Kaya ang Panginoon, dinisign niya ang babae na iniisip niya yung sarili niya. Tingnan po ninyo, this is one thing that I found out. Yung bata po, sa loob ng sinapupunan ng nanay, hindi po nag-mix yung blood niya sa nanay niya. Yung blood ng akala ko nung una, yung dugo ng nanay, yun yung dugo ng bata. Hindi pala. Nagulat po ako nung in-study ko na ang bata pala, kailanman hindi maapektuhan ng dugo ng nanay. Separate pala sila.
Oo, sinusuport siya, but they have different plan. Try to imagine, kung yung dugo ng nanay ay ipapasa sa bata, yung ipapanganak, sinner. Tingnan niyo kung gaano katalino ang Diyos. No? Na, nung sabihin niya yung kay Satanas, meron na kaagad siyang plano paano niya i-design ang babae. Kaya, possible na ang bata, pagka ipagbuntis na walang human intervention, sinless. Sino yun? Ang Panginoon Jesus. Meron pa bang iba? Wala na. It's only the Lord Jesus Christ. Kayo mga kababaihan, you're so blessed. No? Kaya ang sabi, blessed are you amongst women, and blessed is the fruit in your womb. Never ever na mag-isip na ilalaglag yung bata dahil lang masisira ang pegyor. No? O kaya naman, may mga nangyari na hindi nagkatuluyan, wag. Blessed is the fruit in your womb. May plano ang Diyos dyan. At never na mag-mix yung dugo mo sa dugo niya. So anong sinasabi po ng Panginoon kay Satanas? Sinasabi po ng ating Panginoon ay ano ba ang kuhina? Ano malakas naman? Lagot. Ayun na. Ayan, okay. So, sinasabi ng Panginoon sa unemployed cherub. Bakit unemployed? Remember si Lucifer sa Ezekiel chapter 28? Naalala ko, I discussed that with you, no? Siya ay, cherubim. Pag sinabing cherubim, yan yung angel na ito yung trono ng Diyos. Ito siya. Kaya sabi sa Ezekiel 28, ang nilalakaran niya ay yung iba't ibang uri ng magagandang klase ng bato. Tapos, anong trabaho niya nung nasa heaven? Worship leader. Nung create siya ng Panginoon, si Lucifer, nasa katawan niya yung pipe organ. At pag dumating si Lucifer, imagine niyo, no? Pag dumating siya, tatakbo pa lang siya papunta sa throne ng Lord. Humuhuli na yung katawan niya. Yun ang trabaho niya. Kaya nung magkasala si Lucifer, tinapon siya dito sa mundo. Ano nangyari? Wala na siyang trabaho sa langit. Unemployed siya. Sino pumalit sa posisyon niya? Yun. Buti alam na, no? Kaya nga mga kapatid, ang isa sa number one na work natin is what? Worship. Kasi kinuha natin yun. Binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, inggit at galit na galit sa atin si Satanas. Gusto niya tayo sirain. Emotionally, psychologically, physically, no? Ginagamit niya yung mundo para hindi tayo makapagpuri sa ating Diyos. In fact, kahit nga ngayon yung mga miyembro ng mga rock band, no? Yang halimbawa, yung Hotel California, paano yung nabuo? Yung Eagles, pumunta, merong lugar sa Amerika na tinatawag din ng crossroad. Doon sa crossroad na yan, tatayo sila sa isang kanto ng crossroad at hihintayin nila si Satanas. Bibigyan sila ng kanta. Yung mga kanta na yan na sumikat, na pagka binakmas mo, ay ang tunog ay pag-worship kay Satan, doon yan nakuha sa crossroad na yun. Sino nagbigay? Si Satanas. Kasi kahit na hindi na siya nakakapag-worship sa Lord, andun pa rin yung gift niya. Magaling pa rin siyang mag-compose ng kanta. Tandaan niyo sa langit, sabi sa Revelation, walang kantang inuulit. Pag kinanta ngayon, mamaya bago na naman. No? Tayo lang po yung umuulit ng kanta. Sa langit, bawat kanta, bago ng bago. Bago ng bago. Sabi nga, it is new every morning. Ganyan ang ating Panginoon, kamakapangyarihan sa lahat. So, sinasabi ng Panginoon kay Satanas, itong babaeng ito, na magiging sakit ng ulo mo, dinesign ko siya para sa akin. Ang inisip ng Panginoon, yung sarili niya. No? Bakit? Kasi kinakailangan nga yung tinatawag na preparation
just in case, and God knows it will happen. Kasi even doon pa lang sa Genesis, para sabi ng Panginoon, bago pa man, dinesign ng Diyos, yung babae, no, yung seed na ilalagay sa kanya is already dead. Get it? Nakuha ninyo? Nakadesign na. Yung preparation, kailan ginawa? Kailan ginawa yung preparation? Before the foundation of the world. Remember that? Naalala niyo yan? Na-discuss ko po dito. No? Yung word na yan sa Hebrew, no? Sa English, in the beginning, sa Hebrew ay bereshit, no? Pagpapakinggan natin sa English, hindi maganda. Dito po ang simula ng basa. Tatandaan nyo, ang Hebrew language, dito ang simula ng basa. Papunta doon. Parang Arabo din. Parang Japan. Lahat ng Semitic language sa kanan, papunta sa kaliwa. Nung dumating itong mga Anglo-Saxon, no? Itong mga, yung word na English, no? English is Anglo. Sila yung mga bumago. Sinimulan nila sa kaliwa, papunta sa kanan. So, ito yung mga salita na kung titignan natin, cursed. Bakit po? Kasi, inopose nila yung dinesign ng Lord na uri ng pagbabasa. From right to left. Di ba sa Leviticus, pag kaliwete ka, hindi mo pwede. Hindi ka pwede maging pare, hindi mo pwede, no? Kailangan right. Kailangan matuwid. So, dito makikita po natin na from the very beginning, nakadesign na. Diba? Sa bed, ito ay bahay. No? Sa bahay may nakatira. Sino nakatira? Resh. King. Nasa loob. Lalabas siya. Anong klaseng hari siya? Aleph. Powerful. No? What kind of king? Bara. Creator. No? Bet, Resh, Aleph. Pag binasa nyo, Bara. So, ibig sabihin, to create. And when we say to create means to create something out of nothing. Ha? Pagka creating something out of something, anong tawag doon? Innovation or to make. Ang Diyos lang ang pwede doon. No? So, siya yung Diyos, no, na makapangyarihan, Shin. No? So, this letter is Shin, na ibig sabihin to crush. So, sinasabi dito, this king, no, who will go out of his abode, he is the creator, he will be crushed. By whom? By the hand of whom? The creator. So, God will crush himself. When he was thinking of the woman, inisip na kaagad ng Panginoon yung sarili niya na kailangan siyang makrush. Saan siya ka-crush? Sa cross. Ano po ba ang meaning ng cross? Tab. What does it mean? Ibig sabihin, fullness. So this king, who is the creator, will be crushed by the mighty creator in the fullness of time. Who is that? The Lord Jesus Christ. Kaya mutitin na natin mga kapatid. First chapter, first verse ng Bible. Ando na lahat. Ngayon, ang tanong, ba't ka ba magdududa kung talaga ang Diyos ay may makapangyarihan? Simula't simula pa lang eh. Sinabi na ng Panginoon eh. Hindi lang natin alam noon, dahil alam lang natin noon, English language. Biyaya ng Panginoon na tayo tinuturuan niya na magbasa. So sinasabi sa atin ng Panginoon through the Bereshit, no, ang first reason kung bakit ang Diyos ay nagkatawang tao to keep His word. Sinabi niya, kaya kinakailangan gawin niya para ibalik sa tao ano yung ninakaw ni Satanas. Ano bang ninakaw ni Satanas sa atin? Sa Genesis.
chapter 2. Revelation 10. Ha? Ano ninakaw niya? Na binanggit ng Panginoon sa Genesis chapter 1, Dominion. verse 26, rulership, dominion. Okay. Namula na, tama pa. So, papaanong nanakaw yun? Mananakaw ba yun sa tao kay Adan nang hindi siya pumayag? Hindi. Pumayag siya. Kaya nga ang tawag po sa kasalanan na yan ay treason. Ano ang treason? Binenta mo yung sarili mong bayan, sarili mong bansa. Yun po ang kasalanan ni Satanas, napakabigat. Ay ni Adan. No? At kaya naagaw ni Satanas kasi pinayagan ni Adan, no, sabi nga, sa kapamahalaan ni Eva. Okay? Huwag niyo sisihin si Eva kasi kung di dahil kay Eva, wala po tayong Jesus. No? So ang ating Panginoon, He could not come into earth without a body. Otherwise, anong iba-violate niya? Genesis 1:26, let them have dominion. So that's the first reason of Christmas. Pangalawang reason kung bakit ang ating Panginoon ay nagkatawang tao, it is because God is just. So ang ating Panginoon ay matuwid. No? Yes, He is love, but He is just. Ano po ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos sa pagiging just? What does it mean? No? Critical po yan. When we say just, means judgment. And judgment belongs to God alone. Ano sabi sa Psalm 9 verse 16? The Lord is known by His justice. So He is just because of His justice. Psalm 37 verse 28, for the Lord loves justice. So ang ating Diyos, He is holy. Holy means the standard of God. Diba? Our Father, holy is your name. No? Sinasabi natin sa prayer na yan, Panginoon, ang standard mo, yung kabanalan. Ang ating Diyos, He doesn't have holiness. He is the holy. Nakuha po ninyo? He does not have the light. He is the light. Siya mismo yung pinapanggalingan. Siya yung integrity. Hindi yung meron siyang integridad. Siya ay integridad. No? Pag sinabi natin integrity, meaning whole, integer. Di ba sa math? The integer number is a whole number. No? Hindi siya fraction. Hindi siya divide. Ha? Buo siya. Ang ating Diyos ay buo. At sa kanyang kabanalan, hindi siya po pwedeng magsinungaling. Why? Because integrity and holiness in God is one. Iisa yan, hindi po pwedeng magbago yan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga Pariseyo, hypocrites, marami kayong maskara. Kasi kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanyang pagiging holy and kanyang sa pagiging integrity niya, kailangan niyan matupad. Nakuha po ninyo? So ano pong sinasabi sa ating mga kapatid? Ang ating Diyos, He creates man to put him in the garden. Okay? Tapos sabi ng Panginoon sa kanya, work. No? Anong another meaning pa ng work? Cultivate. Ano bang another meaning ng cultivate? Replenish. Or, what else? Subdue. Protect. Pero sabi ng Panginoon, ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Do not eat from that tree. The day you eat from the tree, you will surely die. Tanong, yun po ba ay curse? Yung sabihin ng Panginoon, the moment you eat from the tree, you will surely die. Is it a curse? Kasi di ba, sinasabi sa atin, sinumpa si Adan at si Eva, siya daw ay sumpa. Kayo po, kung tatanungin ko kayo, punishment, disobedience, command,
Alam niyo yung na-found out ko sa malalim na pagsasaliksik? Hindi pala yun curse, hindi pala yun punishment, yun po pala ay pangako ng Panginoon. No? It was a promise. Kasi tingnan niyo sabi ng Panginoon, in the garden, no, you have to be in the Garden of Eden, and it is a spot, a moment, where you will have the presence of God, and you can have access and open door. Yan pong ibig sabihin ng Eden. Kaya po ang salitang Eden sa Hebrew, hindi pwedeng i-translate sa English. Kasi ang word na Eden, yan po ang meaning. 5. No? Paano mo sasabihin niya yun yan? In the garden of the spot, moment, presence, access, open door. Wala, no? O pwedeng in the garden of SM PAW. Ayun. SM PAW. Kay SM pa rin. Hindi mo pwede pong i-translate siya, no? So, ang binigay sa atin is to work and to cultivate. At sabi nga ng Panginoon, pag kinain mo yan, you will surely die. God has given us not a curse, but a promise to Himself. Sinasabi po ng Panginoon, no? If you disobey me, sabi niya, no? Sino sinabihan niya? Sarili niya. You, man, will surely die. Kanino galing yung tao? Sa Panginoon. So, sino mamamatay? Sino mamamatay? God Himself. Hindi po ba? Kasi, ang nagkasala, man, and man came from the source. And the source has to die. Yun nga lang, sabi nga, hindi po pwede mangyari dahil wala siyang katawan, no? Kailangan po makuha po natin to. So, sinasabi ng Panginoon, man have to die. Pagka break niya yung law, ang tanong, na-break ba yung law? Yes. And when the law was broken, the promise was given by God. God has to be holy. Nagkasala ang tao, pero kinakailangan niyang mamatay. At ang Panginoon, sinungaling ba ang Diyos? Never. Siya ay faithful sa sarili niya, therefore, kinakailangan mamatay yung tao. Para mapulfill yung pangako ng Panginoon sa sarili niya. Nakuha ninyo? Ano ba ang promise ng Lord? This woman will be in enmity against you. So from that design, sinasabi na ng Panginoon, ang babae dito maglalabas ng isang lahi na magka-crush ng ulo. So ano yun? God's promise to Himself. Hindi po pwedeng pumasok ang Diyos dito, warakin niya lahat. Kasi that will be injustice on the part of God. Kasi ang ating Panginoon, kung sino yung salita niya, siya yun. Yun yung ating Panginoon. So He has to be just. He has to put on and implement yung judgment. Ano ba ang judgment? Alam niyo, isang proper meaning ng judgment is manifestation of God's holiness. That's judgment, no? Ano sabi ng Panginoon? Ano yung tinanim mo, aanihin mo. Di po ba? Nagtanim ka ng kasamaan, aani ka ng kasamaan. Nagtanim ka ng sama ng loob sa magulang mo, aani ka rin ng sama ng loob sa magiging anak mo. Hindi ka naging masunurin sa magulang mo, aani ka rin sa anak mo nang hindi pagiging masunurin. That's God's law. Hindi natin pwedeng baguhin yan, no? Kasi nga, ang Diyos ay banal. Hindi mo pwedeng sabihin, ay teka muna, malakas to sa akin eh. So, kinakailangan. Hindi siya sumunod sa magulang, dahil malakas sa akin to. Okay na lang yan. Pwede ba yun sa Panginoon? No. No? Sabi nga, if you sow evil, you will reap evil. Unless, somehow, no, somebody has to die for us. Kaya nga, yun ay pangako ng Panginoon sa sarili niya. No?
Tandaan natin, ang kamatayan, hindi gawa ni Satanas. Huwag niyong sisisihin si Satanas. Kawawa rin naman itong nilalang na ito. Palaging nasisisi. May namatay sa family. Kagagawan ni Satanas yan. Alam niyo, pagka ginagawa natin yun, napapakamot na lang ng ulo si Satanas eh. Bakit? Eh, kahit siya mismo, pinatay ng Diyos eh. Tinapon siya sa lupa, patay. Diba? Wala na siya sa heavenly abode. That's death for him. Punishment. No? So, sino ang nagsabi ng kamatayan? Ang ating Panginoon. Siya ay nagsabing merong mamamatay. Pero mga kapatid, tandaan natin, nung sabihin ng Panginoon yan, He has given a promise to Himself. Once the law is violated, no, in the Garden of Eden, kinakausap ng Diyos yung sarili niya, I will promise someone will die. Sinabi niya sa tao, mamamatay yung tao, and that man is somebody, not Adam. Okay? Somebody has to die. No? Kasi nga po, hindi po pwede nang walang mamamatay. Bakit? Pag walang namatay, ang ating Diyos ay sinungaling. And He will not be one. He will not be holy. Therefore, God has to kill the man. Yung taong nag-violate doon sa kasalanan, no, doon sa batas na binigay in the Garden of Eden. Saan po natin mababasa yan? In the book of Prophet Isaiah. Tingnan po ninyo pagkakasabi dito, mga kapatid. But he was wounded. Sino po yun? The suffering servant. Ito pong chapter na to, bahagi po ito sa tinatawag na yung chapter ng suffering servant. Hanggang sa dulo yan. No? So he was wounded for our transgression. May kasalanan ba siya? Wala. He was bruised for our iniquities. And the chastisement na dapat tayo yung pinaparusahan, kanino binigay? Sa Kanya. Was upon Him. And by His stripes. Dahil sa mga sugat na Kanyang tinamo, gumaling tayong lahat. Nagkaroon tayo ngayon na, ano po ang meron tayo ngayon? Opportunity na manumbalik sa ating Diyos ang mga makapangyarihan. At ang sabi dito, lahat ng kasalanan inilagay ng Diyos sa Kanya. Grabe, no? Mga kapatid, no? So, ano sinasabi dito ng ating Panginoon? God has to kill Himself. Bakit kailangan He has to kill Himself? Remember, He is Elohim. No? One God in three persons. Kaya kailangan pasalamatan natin ng Diyos. Pasalamatan natin siya dahil mayroong Pasko. Kasi kung walang Pasko, wala pong resurrection, walang salvation. Pag walang ipinanganak, wala pong kaligtasan. Kahit nga tayo eh, di po ba? Hindi tayo masave, hindi tayo pwedeng masave kung hindi tayo papanganak sa mundo. O pwede ba kayong masave na papasok kayo sa mundo na kayo ay espiritu? Pagpasok mo pa lang, yung mga anghel, itataboy ka na. No? So yung judgment ng Panginoon, kailangan po siyang i-carry out. Because God's judgment is equal to His holiness. God is holy. Alam niyo nung maintindihan ko to, sabi ko, Panginoon, talagang mahal na mahal mo kami. Na dapat kami yung mamamatay, pero Genesis 1:1 pa lang, plinano mo na ikaw pa rin ang mamamatay. Napakabuti ng ating Panginoon. Kasi nga mga kapatid, tandaan po natin, ano ba ang judgment? Judgment po is the result of an action. Yan po ang judgment. May ginawa, kaya mayroong dapat na ibibigay. No? Alam niyo ba na pag kayo ay pinagpala, judgment din ng Panginoon? Yes. So, di ba? The result of an action.
Okay? Diba? Yung Deuteronomy 28, binabasa natin. Pero mapupunan nyo, tayong lahat bumabasa, pero hindi pa lahat nakakatanggap nung sinasabing abundant blessing. Kasi meron doon sa umpisa. Sa umpisa, verse 1 and verse 2 nakalagay, kung susundin ko lamang si Yahweh na aking Diyos at tutuparin ang lahat ng kanyang utos, mapapasa akin ang lahat ng ito. So sabi ng Panginoon, if, tandaan nyo ang judgment palagi ng Lord, if, then, sa Garden of Eden, if you will eat, you will surely die. Deuteronomy 28, if you will obey, you will be blessed. That's God's judgment. So yung judgment po, palaging kaakibat nung ating pong ginawa. Hindi po kung sabi nga, inagalit ang Diyos sa iyo. Kasi kung sabihin natin, judgments kasi nagalit ang Diyos, di ba palit tayo sa pagano? Ano ba yung pananampalatayang pagano? Halimbawa, sa Pilipinas, para hindi magalit yung Diyos ng Bulkang Mayon. Anong ginagawa nung sa Bicol? No? Yung mga kababaihan ng mga virgin, dadalhin sa bungangan ng bulkan, ihuhulog. Pag nahulog na, tatahimik yung bulkan. Buti na lang, wala nang galit ng Diyos. Judgment, no? Hindi ganun ng Diyos. Whatever happens to us is a consequence of our action. Anong sabi sa Luke? Ito, maliwanag na maliwanag, no? Ito po is another example of judgment. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaking together, running over, will be poured out. Saan daw? Ano ang condition? Give. If you will not give to the Lord, hindi mo tatanggapin yan. Gano'ng karami? Good, siksik, sa Tagalog, siksik, liglig, kumakapaw. Ilalagay dito. Sa lap mo. Sabi, wala kang gagawin na anumang mga bagay para i-please ang Lord kung hindi magbigay. And the consequence will be, you will be blessed. Siksik, liglig, kumakapaw. So, sabi nga, being blessed or cursed by the action na ginawa mo, kaya nga po tinawag na justice. Kasi, meron kang ginawa. Anything that we do, tandaan natin, good or bad, yung action na gagawin ng Diyos, ang tawag po dyan ay judgment. So, ibig sabihin po mga kapatid, meron tayong karapatan na ma-bless when we give. Why? Because that is God's judgment. Kasi promise ng Lord yan eh. Diba? Ano ang pangako ng Panginoon? Bibigyan ka niya, lalo na kung ikaw ay cheerful giver. Taas ang kamay ng mga cheerful giver. Sabi dito, pag nagbibigay, not reluctantly. Ano yung reluctantly? Napipilitan. Or under compulsion. No? Sabi nga nakasuksok ng ganyan, no? Nagbibigay na lahat. Bakit nagbigay? Nasiko dito. Nabunot. Ang kapag nagbibigay, nabunot. Sa tingin mo kaya, bless ka ng Lord? Hindi. Kaya sabi ng Panginoon, God loves a cheerful giver. Who is a cheerful giver? Sino po ang cheerful giver? Yung bang nagbibigay na hirap na hirap? O yung nagbibigay ng may kagalakan? Ang cheerful giver ba, iniisip niya, magkano ba ang tithes ko? Ganun ba ang cheerful giver? Pinikwenta niya kaagad. Ito ang tithes ko. Eh, pag ano niya, pagdating sa church, may napasamang 100. Ito sa amin, ito lang ang tithes ko. Cheerful giver mo yan. Okay. A cheerful giver gives over and above. Huwag mong kukwentahan ng Diyos. Ha? Madalas pinikwentahan natin ng Diyos. Wag. Paano kung tayo ang kwentahan ng Panginoon? Patay. Di po ba? Pag siya magsabi, teka muna, pagkwentahan kita ha.
Kahapon, huminga ka maghapon. Kwentahin natin ngayon, ha? Per PSI. Ha? PSI per second. Kasi, hangin na, iniinom mo. Di ba? Singilin ka ng Diyos. Tapos ikumpara mo dun sa tithes na, sabi nga, binibilang mo sa Panginoon. Ano kaya mangyayari? Hindi ka mananalo sa Panginoon. Tandaan nyo ang judgment in the biblical sense, hindi po yan negative. It is the nature of God. Yun yung nature ng ating Diyos, no? Magbibigay siya kung gagawin mo yung ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kaya, dapat maging klaro po sa atin yan, mga kapatid. So, ang ating Panginoon, dinil niya yung fall ng man, so He has to kill somebody, and sabi nga, somebody has to die for us. At hindi tayo yung mamamatay. Amen? Okay? Because He is just. Pangatlong reason kung bakit ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, dahil mahal niya tayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Bakit tayo mahal ng Diyos? Because He is love. Diba? Siya yung pagmamahal. At kailangan niyang gawin kung ano yung kanyang sinabi. Sabi sa 1 Corinthians 13:8, love never fails. Ano ibig sabihin? It means God cannot fail in killing Adam and Eve, the representative, no? Bakit? Ano ginawa nila? Because they disobeyed God. But because of His love, no? His love never fails. Therefore, God loves us till death. Hanggang sa kanyang kamatayan, ipinakita ng Diyos na mahal niya tayo. At yung desisyon niyan, mga kapatid, ginawa niya Genesis 1:1. Hindi sa gospel, hindi kay Prophet Isaiah, hindi kay Prophet Jeremiah, Genesis 1:1. Nakita nyo gano'n tayo kamahal ng Diyos? Ha? Hindi pa man, wala pa si Adan at saka si Eva. Hindi pa man sinabi ng Panginoon yung promise niya in Genesis chapter 3 verse 15. Wala pa yung problema. Plinano na ng Diyos kung ano yung kanyang gagawin. He is God. Remember that. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, mahal na mahal tayo ng Panginoon even before time, nakaplano na po lahat. Kaya nga, ang pinaka-importanting event, mga kapatid, tandaan natin, hindi resurrection, virgin birth. Yung kapanganakan ng isang birhen na pinanganak, sino po? Ang ating Panginoong Hesus. Kasi wala pong resurrection kung walang virgin birth. Tandaan po natin yan. Hindi po pwedeng, sabi nga, hindi po pwedeng magkaroon ng kaligtasan, no? Unless God came into the flesh. And since God came into the flesh, ibig sabihin, everything will be okay. Nakuha po ninyo? Kahit anong problemang dumating, pandemic, yung kung ano pang mga plano, dahil ang Diyos ay pumasok sa history, Genesis 1:1, nakaplano na sa Kanya lahat ng solusyon. Di ba naalala niyo nung pandemic, feeling natin hindi na matatapos. No? Tapos ang isipan natin noon, lahat ng tao mapapakunahan. Kasi may mga lumalabas pa sa Facebook, na yung bakuna simula dito, pababa hanggang sa paa. No? Yung mga medyo naniniwala, naku, paano yan? Bakuna natin tayo, simula dito, pababa. Wala, ganun lang yata ang espasyo na, nung bakuna na yun. Pero dahil may plano ang Diyos, why did God allow pandemic? Alam niyo nangyari? Na-invento yung online. Ano pa? Sabi ng Panginoon, wala ka ng dahilan ngayon. Ha? May sakit ka? Online. Hindi mo po pwede sabihin, Panginoon, may sakit po ako. Panginoon, wala akong data. Sino may kasalanan? Hindi na ang Diyos. Alam nga naman si Lord pagbibili ng data para sa iyo. Huwag natin sisihin ang Panginoon. We will be okay. Why? Because God entered into history.
He came into the flesh. So, ibig sabihin, pumasok siya sa flesh, mamamatay siya. Dahil mamamatay siya, merong salvation. Amen? Kasi kung hindi siya pumasok sa flesh, sino namatay sa cross? Hologram. Pwede ba yun? Mamamatay ang hologram? Kaya yung sinasabi ng iba, si Jesus daw ay isang alien na may advanced technology. At kaya nung mamatay daw sa cross, hindi na daw si Jesus yun. Hologram daw. Kaya pagkatapos mamatay, nabuhay uli. Kasi hindi naman daw siya namatay. Ang galing. Paano mong sasaksakin yung hologram? Kasi napagsaksak mo sa hologram, tatagas yung dugo. Alam nga naman, hologram yung tumama na dugo sa mukha ng sundalo. Jesus entered into the flesh. Ibig sabihin, kung ang Panginoong Jesus namatay at nag-resurrect, ibig sabihin mga kapatid, tayo po hindi na mamamatay. Amen? No? Ang kinakailangan lang, pumasok po tayo sa isang relasyon sa ating Panginoon. Kasi tandaan natin, meron dalawang klase ng kamatayan. Kamatayang spiritual, kamatayang pisikal. Ang kamatayang spiritual, ito po yung napalayo sa Panginoon na na-experience ni Adam and Eve. When they disobeyed God in the Garden of Eden, they died. No? Ano sabi ng Panginoon? The moment you eat of the fruit of the tree, you will surely die. On the day. Sabihin, sa araw na yon, mamamatay na si Adan. What does it mean? When he ate the fruit, tinalikuran na siya ng banal na Espiritu Santo. So dahil nawala ang Holy Spirit, patay na si Adan spiritually. Ang tanong, umabot ba si Adan ng isang araw? Hindi. Bakit? Anong edad niya bago siya mamatay? Si Methuselah, 969. Pinakamatanda. Tingnan nyo ha, walang taong umabot ng isang araw. A day, no? 1,000 year is 1 day. Anong edad ni Adan? 900. Kinulang na 100 puntos pa para mag-isa. Totoo ba ang Diyos sa salita niya? Opo. The day you will eat, you will surely die. Kaya makapangyarihan po ng Diyos na ating sinasamba. Sabi sa salita ng Diyos, for the wages of sin is death. No? And Isaiah 53:11, all iniquities, lahat ng kasalanan, inilagay sa Kanya. Ibinigay sa ating Panginoon lahat ng kasalanan. So, God has to forsook Himself. God has to live Himself. Para nang sa ganun, mamatay. Kasi hindi mamamatay kung hindi iiwanan yung kanyang sarili. Remember, God the Father and God the Son is one. No? Kaya nga po mga kapatid, dito natin makikita gaano ba tayo kamahal ng ating Diyos Ama. Bigyan po ninyo ito. Saan niya sinigaw yan? Sa cross. Sa krus. Paano po pagkakasabi? Yan nga, testing. Paano sinabi ng Panginoon sa cross? Si Brother BJ, paano sinabi ng Lord niya sa cross? Hindi nga. Yun. Ganun ba? Ganun ba yung kaya pagkakasabi ni Remember, ang Panginoon, para talikuran niya yung sarili niya, ang kailangan lang meron ay kasalanan. And when Jesus Christ was on the cross, all the sins were on Him. Lahat ng kasalanan. Kaya nasabi ito ng ating Panginoon. Imagine niyo paano niyang sinigaw yan. Merong pelikula, sino bang anong pelikula nung hindi, may pelikula na
ang title, The Fourth King, di ba yung Three Kings? No? So, parang sa pelikula na to, dinipict na pang-apat siya doon sa Magi. No? Tapos, hindi siya nadaanan. Naiwan siya. So, ang ginawa, humabol siya. Ang problema, paghabol niya, ang dami niyang na-encounter. No? Nakalimutan ko na yung title ko. The Fourth Magi yata. Ang dami niyang na-encounter na problema. Yung mga taong may sakit, na tinulungan niya, yung mga tao na walang patubig, kasi Magi nga siya, pag sinabing Magi, full of wisdom eh. Tinulungan niya magkaroon ng tubig, kaya na-delay yung pagpunta niya. Pagdating niya sa Jerusalem, wala na si Jesus. Sabi niya, yung king na pinanganak, sabi, wala na, papako na sa krus. Sabi na, sobrang late ko na. Hindi na niya inabot. No? Pagkatapos, nung nandun na siya sa Jerusalem, sa dami ng pinagdaanan niya, may sakit pa siya. Kaya nung si Jesus nasa cross na, nasa higaan din siya. Tapos nung sinigaw ng Panginoon ito, nasa higaan siya, napabangon siya. Dahil sa lakas ng pagkakasigaw, binig sa buong Jerusalem. Sinabi ng Panginoon, Father! Father! Why have you forsaken me? Ano po yan mga kapatid? Yung sobrang lungkot na magkahiwalay sila ng Diyos Ama. Na never silang nag-separate. Just because of you and me, Jesus did that. That's Christmas. Tapos minawalang bahala natin. Yung lungkot na yan. Yung pagmamahal na yan. Na alam ng Panginoon. Even Genesis 1:1, this will happen. Now tell me, you love Jesus. Kaya ba natin i-match yung pagmamahal niya sa atin? Hindi po. Hindi natin kayang bantayan. Yung intense ng loneliness forsaken by the Father. He did that because He loves you and me so much. Hindi natin maintindihan in this side of the world. Kaya nga, even believers hanggang ngayon, hindi pa rin talaga maibigay kung ano yung dapat sa Panginoon. Alam nyo, as I close, may dalawang bagay ito. Dalawang bagay na hindi natin maiintindihan. Kung ano yung naramdaman ng Diyos para sa atin. Una, what God felt when He left Himself because of us. He left Himself. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and God the Son has to let Himself. They are one. They cannot be disunited. But God the Son has to do that. No? So, ano ba ang isang bagay na hindi natin maintindihan? When He became man, sabi nga, God knew that even way before. Bago pa magkasala si Adan at si Eva, alam na ng Diyos na mangyayari yun. Bago pa man si Lucifer maitapon dito sa mundo, alam na ng Panginoon. And you know what happened? Because of that, Jesus has to be man always. Do you get that? Hindi na Christ, kundi Jesus Christ. No? Na kinakailangan palaging connected yung pangalan na Jesus, the body, to the Spirit, Christ. And now He is in heaven. He is Jesus and Christ at the same time. The firstborn. Try to imagine yung sinuong na yan ng ating Panginoon. Kaya sabi po sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, For there is one God and one mediator between God and men. Sino yan? Jesus Christ. Christ Jesus. Siya lang, wala na pong iba. No? Yung man, Christ Jesus,
stuck in the body because of our fault. Because of the sin of Adam and Eve. Kaya nga po nakakalungkot, no? How dare we walk casually into the church every Sunday after sinning from Monday to Saturday. How dare we walk and say, Jesus, I love you. Monday to Saturday, nakalimutan mo siya. And then you will sing, Lord, I worship you. Monday to Saturday, sino may worship mo? Girlfriend mo? Nasaan yung time mo? Sa boyfriend mo? Monday to Saturday, hindi mo siya naalala. How dare you do that? Coming here. Because you do not understand what God did when He became man. Hindi po ba? Nakakahiya eh. That's Christmas. You know, Christmas, when Christ came, He wants us to understand how much He loved us. He loved us even before the foundation of the world. Kaya huwag kayo magtatampo sa Panginoon. Kung hindi pa dumarating yung blessing, huwag nang magtatampo. Eh kung tutusin, pwedeng hindi na, alam na ng Diyos, pwedeng sabihin na lang niya, cancel na natin yan. Ha? Kasi, alam ko, may lalabas na ganitong pangalan sa PUMCC. Mag-worship na matampuhin yun. Tapos mamamatay ako para sa Kanya. Huwag na lang. May lalabas na ganitong bata sa PUMCC na hindi sumusunod sa magulang, mamamatay ako para sa Kanya. How dare that we do that every Sunday? So when we come here on Sunday, let's be prepared. Dapat alam natin ano yung price. Ano yung binayaran.